Pero dahil nga po, si Sultan Jamalud Kiram III ay hindi mo politikong tao. Ang kailangan, ano po may distinction po kasi ang mga hinahalal natin, mga politiko. Ang kailangan pong halalin natin ngayon ay leader. So, yung pagpunta sa Sabah, yung issue na ito ay nangyari, hindi po ito politically motivated. Matagal na po na gusto namin pumunta na sa Sabah. But pinipigilan lang po ito ng aming ama. Kasi ang dati po, ang terminology that was used when they asked permission to my dad, pumunta na doon at harapin ako anong dapat harapin. But when they returned that, sinabi nila na kung pwede ba pumunta na lang kami sa Sabah at mamuhay ng magpayapa, sino ba naman? Bakit naman hindi papayag ang Sultan kung gano'n ang intensyon at motibo ng kanyang mga tao? Mabuhay ng maayos at mapayapa, hindi mo nararanasan dito sa Pilipinas. That for the longest time, ramdam po namin ang neglect at kapabayaan ng gobyerno sa amin. Okay. Lumalabas din mo kasi na nagtatampo daw sa pamalaan si Sultan Jamalud Kiram III dahil isa daw ho sa mga sakit ng kalooban niya ay yung tinangkangin mong paniningil sa gobyerno ng Malaysia na gawin 100 milyon ang upa kada taon. Nagsimula noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, sumunod kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at kay PGMA. Sa katunayan nga kaya daw tumakbo ang inyong tatay, si Sultan Kiram, ay para magkaroon ng power at magamit para mabawi ang Sabah. Hindi mo yung totoo. Actually, nung pinatakbo nga kami ni PGMA, pinatakbo ang tatay ko ni PGMA bilang senador. Isa po sa kondisyon niya ni Roberto Gonzales na huwag kong banggitin ang issue about Sabah. Kaya hindi ko naiintindihan yun lang meron kami, hindi pa namin pwede mabanggit. Ngayon, Kuya Ed, yung sinasabi mo na nagkakampo lang kami, manita mo kami para magkampo ba? Ilang administrasyon na ang dumaan? Never, ito ay puro usapan lang at hindi ito tumakbo. Hindi umandar ang issue na ito, hanggang usap lang. Yung pagtatampo ay hindi na issue dito. Ang ginagawa namin ngayon ay nararapat lamang. In our way, we need to resolve this. Hindi po para sa pamilya, para sa tausug, kung hindi po para sa para sa ating mga Pilipino. Last weekend, there were government representatives who bought your ticket supposedly to send you to Malaysia and to talk with the government of Malaysia yesterday. How true is that? Wala pong ticket na nabibili. Mga haka-haka lang po ito. Plano pa lang ito. Wala pong ticket na nabili at para pumunta kami doon sa Malaysia. And para po mangyari yan, kailangan po ay authorized ng ating mahal na Sultan. So, all the moves, all the orders na dapat mangyari para gumalaw ang sino man sa angkan ninyo ay kailangan sa dekreto o utos ni Sultan Kiram. Yes po, upon his decree. But the decree is made upon consultation po. I'm sure your father knows that you are attending this forum. Ano ang bilin niya sa'yo? Na ipaalam ko sa lahat na ito po ay laban nating buong Pilipino. Ang kinukuha po natin ay hindi po tayo nanaangkin na hindi sa atin. Kinukuha lang natin what rightfully belongs to us. Okay. Andres, may gusto na sa inyo tanong, papapahigay natin si Princess Jacel dahil mamaya meron tayong makikita kanya na isang opisyal na pahayag mula sa Sultan of Sulu. Ganito ba? Kuya? Okay. Hindi ko po alam kung nakarating ako sa mga issue na ilabas kami sa press ni Paolo. Ang sinasabi ko yata na kailangan bumalik yung grupo, more than 300 na kapamilya ninyo at kasamahan. At mukhang mayroon nang inihahanda rin na kaso dahil may mga paglabag daw ayon sa Pangulo doon sa pagpunta ng grupo ninyo doon sa Malaysia. Yan nga ang statement na yan. Hindi nga natin talaga makita kung ano bang gusto nyo mangyari. Bumalik dito.
Eh kung kakasuhan ka lang, pagbalik mo, bakit ka mababalik? Eh alam mo namang tama naman ang pinaglalaban mo. Tapos meron pa yatang issue na mukhang sa unang linggo ng pagpupong bilang Pangulo ni Pinoy, mukhang meron na yata kayong sulat na pinadala kanya regarding doon sa claims niya sa Saba. At inamin niya na mukhang nawala. Anong reaction po ninyo dito? Meron mo bang kayo nakikita na talagang malaking kamalian ang gobyerno doon sa claims ninyo na kung saan ngayon medyo may tension na saka lang mukhang nakukuha ninyo yung kanilang atensyon? May pagkukulang ba doon sa pagharap? O binaliwala kayo nun? Anong feeling? Ang sinasabi nga niya, hindi naman daw niya in-ignore. It's not his intention daw to ignore the letter, no? Pero, dapat tanongin niya, ano yung intensyon kung mawala ang sulat? Bakit pag sumulat ka, bakit ang sulat na ganun kahalaga ay hindi nakakarating sa Pangulo? So, dapat imbestigahan niya kung paano nawala ang sulat niya. Sino ang nakawala? I think may kailangan managot dito. Ano ang tawag po ninyo doon? Pagka gano'n na mayroong isang malaking issue, i-raise ninyo sa gobyerno, pinaliwala. Anong tawag po doon? Ang sabi nga ni Pangulo, hindi naman daw niya pinaniwala. Nawala lang daw ang sulat. Kaya, ewan ko. So, pero sa pamilya Kiram, anong tawag doon? Kapabayaan? O anong tawag doon? Hindi, okay, ano ba? Responsable? Ano po ba? It's a sign of irresponsibility. Na sana, ang Pangulo natin, no, ang nakapaligid sa kanya, he must see to it, nakatiwa-tiwala. Hindi ko yung, I don't know who advises him to do this. But sana po, no, tignan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Para naman sana kung magbigay ang Pangulo, you know, a statement, eh, itong pahayag na tungo sa pagkakayos at hindi po mas, I think kasi it's not a good statement, but the statement was. Okay. May tanong pa pala? Okay. Paki-identify lang para kay Princess at Sulat ko nawawala. Ano ba kaya yung susunod na nawawala? Okay. Kanina, no, Alan Gatos po pala from GMA-DCW. Kanina may binabanggit na mga pwedeng ikaso si Presidente sa kalye na makita nila kung yung mga ginawa, hindi bumalik, o hindi na ikayat ito si Sultan Jamal Director yung mga nagpunta ng Saba. May mga binagpit siya na pwede paglabag, yung section 2 ng article ng Vice Penal Code at saka yung may binagpit pa siya. Eh, sa tingin nyo, yung, kasi parang binabantaan na kung sakasakali man, ano bang gagawin dito? Kung sakali pagbalik dito, kakasuhan o paano nangyayari? O baka pati si Sultan makasuhan dahil sa sinabi ng Presidente. Eh, alam naman natin noon na ang administrasyon na ito, napakagaling bang kaso. Diyan expert eh. So, kasuhan na nila kung anong gusto nilang ikaso. Ang sinasabi nga, yung may parang because of, I'm not sure of the statement of it, dahil parang it's a case, parang tungkol because of war, you know, I don't know. But you know, sinasabi nga natin, malinaw ang intensyon, malinaw din ang pahayag ng pamilya, no? Na ang mga tao nagpunta doon hindi para mag-wage ng war, kung hindi para mabuhay ng mapayapa at ng maayos. That's a lot. Sige, Alan. Doon sa part na